Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ako si GM Autotech. Ngayon mga guys, bali may actual na tayong gagawin na isang Chevrolet Spark. Bali papalitan natin ng transmission na oil. Ito yung kanyang CVT oil sa kanyang fluid sa ating Chevrolet Spark. Yan po. Ito po yung kanyang transmission filter. Yan. Yan po yung kanyang part number. At ito naman po yung kanyang transmission oil fan. Yan po. Bali papalitan po natin ng transmission oil fan na bago. Yan. Ito po yung kanyang gasket. Yan po mga guys, tinanggal natin yung kanyang transmission fan. Yan. Bali ito siya. Yan, na-UP kasi siya dati. Yan po, UP siya dati. Bali may leaking siya diyan. Kaya in-order natin ng bago at papalitan natin ng transmission fluid. Bali ngayon ang gagawin natin mga guys, ikakabit na natin siya at lalagyan natin ng transmission fluid na CVT oil. Yan po. At ang ano niya mga guys, pag naikabit natin, i-demo ko sa inyo kung paano i-check yung kanyang level. Panoorin nyo na tuloy-tuloy ito mga guys at tapusin nyo yung aking video para magkaroon din kayo ng idea sa mga may Chevrolet Spark dyan. Yan po. Let's go at ikakabit na po natin yung kanyang transmission fan at saka yung kanyang transmission filter. Yan po, bali kinabit na natin yung kanyang transmission filter. Bali may tatlong bolt po siyan na number 10mm yung kanyang bolt sa ating transmission. Ayan po. Ito po mga guys yung gagamitin po natin dito sa kanyang pinaka-Allen range. Dito po number 5. Yan po, number 5 na Allen range po yung kailangan natin dito. Kasi itong kanyang oil level po dito sa ating transmission. Yan, kung makikita nyo po dito sa kanyang transmission fan, bali nandito po yung kanyang oil drain flag. Tapos ito po yung kanyang pinaka oil level. Yan po, isusuot po natin na ganyan. Tapos saka po natin na higpitan yan. Number 5mm po yung kailangan natin na Allen range para mailagay po natin yung kanyang pinaka dipstick na oil level po. Yan sa ating transmission fan. Yan. Okay po, sasalpak na po natin ngayon yung ating transmission oil fan sa ating transmission. Ito po yung kanyang pinaka plug dito sa kanyang oil drain plug sa transmission. Yan po. Yan, kung makikita nyo yung kanyang gasket. Kasi po luma rin po yung kinabit natin. Yung dati rin po niyang oil fan gasket sa ating transmission. Yung kinabit po natin, kaya nilagyan po natin siya ng silicone. Yan po. At ikakabit na po natin mga guys. Ito po yung kanyang oil level mga guys. Pag naikabit po natin yan, papakita ko po sa inyo kung paano po siya i-check yung kanyang oil level pag nalagyan na po natin ng bagong CVT oil. Bali pinalitan ko po kasi siya ng transmission fan kasi po itong luma niya ay nagkaroon po ng leak, nagkaroon ng crack, kaya pinahinang na lang ng customer sa labas itong sa kanyang sasakyan. Yan po, kung makikita nyo po yan, nagkaroon po ng butas yan kasi na-aksidente po siya dati mga guys. Ito po mga guys, pinalitan po natin yung kanyang transmission filter. Bali may o-ring po siya dito sa kanyang transmission filter po para hindi po mag-leak yung kanyang dito sa gilid, yung kanyang transmission oil, para solid po yung paghigop niya ng langis sa kanyang transmission fluid po mga guys. Yan. Kailangan wag niyo pong kalimutang ikabit yung bago pagka pinalitan niyo po ng bagong transmission filter. Yan na po siya mga guys, nakakabit na po siya. Yan po. Tatlo po yung tornilyo niya na dito sa natin sa transmission filter po na number 10mm po yung sukat ng kanyang tornilyo. Yan. Kinabit na po natin mga guys at ikakabit na lang po natin ngayon yung kanyang transmission na fan. Ito po mga guys, bali nilagay po natin yung kanyang magnet dito sa transmission fan. Kailangan po nakalagay po yan mga guys kasi bali importante po yan. Yan po yung nagmamagnet ng mga debris na tatanggal doon sa ating mga clutch, ganoon sa clutch ng transmission natin.
Ayan po mga guys, nakabit na po natin yung kanyang bagong transmission na oil fan. Yan po. Ngayon, bali ang gagawin natin, ibababa natin yung sasakyan at lalagyan po natin ng transmission oil, CVT oil po ang ilalagay natin dyan. Ito po, dun po yung kanyang lagayan mga guys, yun. Kung makikita nyo yung tubo na yon, gagamit lang po tayo ng imbudo o kaya funnel para po malagyan natin ng transmission oil. Yan po. At ang kanyang oil level mga guys, pagka mag-check kayo at lalagyan natin ng transmission oil, ang level niya po mga guys, tatanggalin po natin tong kanyang ito, kung nakikita nyo to, yan drain plug po na yan. Diyan po yung kanyang transmission na oil level. Pero kailangan po nating paandarin yung sasakyan, tapos mga after 5 minutes na umaandar siya, continuous lang po yun, naka-park position po tayo. Saka po natin iangat yung sasakyan po at bubuksan po natin dito itong kanyang flag na ito. Kasi dyan nakalagay kanina yung stick na may Allen wrench, yun po yung pinaka oil level niya. Pero pwede rin po dito mga guys yung kanyang tornilyo rito, yan sa tagiliran kung makikita nyo po. Pwede rin kayong mag-check dyan kung dyan nyo bubuksan. 10 mm po na Allen wrench po ang kailangan dyan para mabuksan po nyo sa tornilyo na dito sa gilid. Pwede rin yung pong i-check yung oil level niya po dyan pagka kayo po ay nagpalit ng transmission oil ng ganitong sasakyan sa Chevrolet Spark. Yan po, tatanggalin po natin itong kanyang drain plug at ipapakita ko po sa inyo yung kanyang oil level sa ating transmission oil. Yan po. Yan, kung makikita nyo po mga guys, yung pinakita ko po sa inyo kanina, may Allen wrench po yan na 5 mm po yung kailangan na Allen wrench dyan para matanggal nyo po yung kanyang pinaka-stick. Pero yan po, itong kanya pong drain plug mga guys, bali tatanggalin lang po natin pagka nalagyan na po natin ng transmission oil at umaandar na po yung ating makina. Diyan po natin check. Pagtanggal po natin itong drain plug, makikita po natin dyan mamaya. Papakita ko po sa inyo mga guys. Yan po mga guys, nilalagyan na po natin ng kanyang CVT oil sa ating transmission. Yan, bali light green po yung kulay ng ating CVT oil mga guys sa ating transmission. Ayan po mga guys, pagkalagay po natin ng 3 liters yung kanyang transmission oil, bali pinandar po natin yung engine. Yan po, kung makikita nyo po umaandar yung ating makina. At bali isisip muna natin siya guys ng reverse drive, reverse neutral drive, ganun, para mag-circulate yung kanyang CVT oil, yung kanyang transmission oil mga guys. Pag nag-circulate na yun, painitin natin siya ng mga after 5 minutes. Saka po natin itataas po yung ating sasakyan at i-check po natin yung level ng kanyang transmission oil. Yan po, patuloy nyo lang pong panoorin itong aking video para magkaroon din po kayo ng idea sa mga ganitong sasakyan po, Chevrolet Spark. Yan. Itong makina mga guys ay patuloy lang na umaandar ito habang i-check natin yung kanyang transmission oil. Bubuksan natin yung kanyang drain plug level at dun po natin checkin mga guys. Umaandar yung ating engine pero naka-park position tayo. Yan po. Bali sa park position siya. Yan. Tapos naka-parking brake po tayo mga guys. After 5 minutes yan. Continuous lang yung andar ng ating makina. Ito po mga guys, bali nalagay na po natin ng transmission oil sa ating transmission. Ngayon bubuksan na po natin yung kanyang level para makita po natin kung saan, hanggang saan po yung level niya. Bali ang nilalagay na po natin mga guys ay 4.5 liters sa ating CVT oil. Ngayon bubuksan po natin dito sa kanyang transmission level. Yan po. Bali umaandar po yung ating makina mga guys. Bali nasa mainit na siya. Yan po mga guys, yung ating transmission oil. Bali tumutulo na po. Pagka huminto na, pag putol-putol na po mga guys yung kanyang tulo sa ating transmission oil, pwede na po nating isara. Yun na po yung pinaka-level niya mga guys. Pagka nagputol-putol na po yung kanyang dyan, yung tulo ng ating CVT oil sa ating transmission. Yan po. Bali 4.5 liters na yung nilalagay natin na CVT oil niya. Yan. Ganun lang po mga guys, pagka tumigil na po yung kanyang tulo, bali pag putol-putol na po siya, pwede na po nating isara. Yun na po yung pinaka-level ng ating CVT oil dito sa ating transmission.
sa Chevrolet Spark. Yan po, sana magkaroon kayo ng idea sa aking mga videos. Paki-like at paki-subscribe na rin yung aking YouTube channel at paki-share na rin po, GM Autotech. Maraming salamat po mga guys. Yan, bali tumigil na po siya at atin na pong isasarado mga guys. Yun na po yung pinaka level lang ating transmission oil sa ating CVT oil na inilagay. Yan. Bali umaandar po yung ating makina mga guys. Nasa park position po yung ating shifting sa ating transmission. Yan. Yan po mga guys. Bali sasarado na lang po natin yan. Bali higpitan na lang po natin yan. Okay na po yun mga guys. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panunod ng aking mga videos. GM Autotech. Huwag kalimutang subscribe ang aking YouTube channel para palagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload mga guys. Maraming salamat po.